Siyempre, nainis ako, sabing ganon mga kapatid ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa isang panayam no mula rito sa ABS-CBN News dito sa kanilang Facebook page. Sabi rito, Defense Secretary Gilberto Teodoro admitted that he was thinking of the country's dignity, dignidad ng ating bansa mga tol, when he directly responded to questions raised by Chinese delegates regarding maritime tensions in the region at the recently concluded 2025 Shangri-La Dialogue in Singapore. Napanood naman nating lahat mga tol kung gaano kaangas, kung gaano katapang na sinagot, no, binara, giniba ni DND Secretary Gilberto Teodoro yung mga propaganda questions ng mga Chinese officials mga tol. Teodoro response became a hot topic on social media. Pinag-usapan din to maging sa mga ibang news agencies abroad, no? After he called the Chinese senior colonel pa pala yun, remarks propaganda disguised as questions mga tol, no? Eto panoorin natin etong ano niya, no? Etong panayam niya mula rito sa ABS-CBN. Sabi niya rito, "Siyempre nainis ako. Defense Secretary Gilberto Teodoro admitted that he was thinking of the country's dignity when he directly responded yung yung mga tanong nung mga Chinese officials na yun. Mamaya magbasa rin tayo rito ng mga komento mga tol ng ating mga kababayan, no? So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Unang-una, syempre, nainis ako, no? Yun nga lang, nasa siguro sa likod ng isip ko na hindi sarili ko yung daladala ko, Pilipinas yung daladala ko, kaya mabagal yung aking pag-deliver. Sinesensor ko din yung sarili ko na lumabas naman ng may dangal yung sinasabi natin. Yun ang mahirap kasi mga tol kapag isa kang opisyal ng gobyerno. Diba? Hindi ka pwedeng magbuhos talaga ng emosyon. Unlike sa halimbawa tayo nagre-react, diba? Kapag may mga napapanood tayo mga tol na mga panghaharas, sisinungaling ng mga tsekwa mga tol, nabibwisit talaga tayo, diba? Talagang nakakapagbigay tayo ng reaction which is hindi yun karapat-dapat sa isang government official. Not unless ikaw si Duterte mga tol, talagang magmumura ka pa. Diba? Pero kasi yun mga tol, si FPRRD yun yung way niya kung paano magsalita, mag-deliver ng speech niya. Wala siyang pakialam kung murahin ka niya, kung reporter ka, o kung sino ka man. Basta pag nagalit siya sa'yo, murahin ka niya, diba? So dito, si Secretary Gibo, doon nainis siya mga tol, doon sa questions nung dalawang opisyal ng China mga tol. Kinokontrol niya pa rin yung sarili niya kahit papano na mag-deliver ng isang pahayag na maaaring makapagpalala ng tensyon lalo. Dito naging professional pa rin siya kahit na ganun na nga yung nangyayari. Dahil dala natin yung bandera ng bansa natin at ayaw kong mapahiya tayo sa isang international engagement na napakaganda ng imahen ng Pilipinas dito sa international engagements na ito, no? Baka kasi halimbawa doon siya magsasalita na sobrang napakatapang, di ba? Doon siya magpakita ng kanyang pagiging maangas, matapang. Tapos sasabihin sa mga speech lang pala kayo matapang pero hindi nyo naman yan magawa sa Hindi nyo naman yan magawa sa actual Napakamahinahon nyo Sinasabi nyo puro kayo for dialogue, for peace and for diplomasya di ba? So dito mga tol, ipinapakita din ni Secretary Gibo Teodoro kung ano yung talagang layunin ng Pilipinas. Gusto natin sana tong maresolba sa mapayapang paraan at the same time ma-expose natin yung ginagawa ng China, yung pangbabaliktad nila sa Pilipinas, yung mga aggressive behavior nila, para talagang maipakita natin sa buong mundo na ang problema rito sa South China Sea o sa West Philippine Sea hindi Pilipinas. Sabi niya nga doon sa interview niya, 'di ba? No one's agreed, none agreed to the China and none, 'di ba, condemned the Philippines for standing up, sabi niya gano'n, para sa paninindigan natin.
dito sa West Philippine Sea. Walang kumukontra sa Pilipinas. Pagko sa mga kumukontra, panay sa China kasi talagang sila yung mali. So, ibig sabihin, Sek, may no-hold back ka pang mga dapat Oo. masabi? Oo. Eh, syempre. Can you disclose one? Wag na lang. Nag-hold back pa siya mga tol. Nagtitimpi. Kahit na kitang-kita natin dun yung the way kung paano siya magsalita. Mababasa mo yung bibig niya, di ba? Nanggigigil na siya mga tol. Habang nagsasalita siya, nanggigigil siya. Meron ng kasamang emotion. At the same time, nagtitimpi pa siya nun, ha? Pero sa kanina naging reaction mo? Kasi nag-viral to sa social media at marami natuwa the way you answered the question. Ang Marami, reaction ko ay nagbukas ito ng outpouring ng damdamin na hindi na i-express. So yung mga ginagawa na ito validation sa mga hakbang natin sa DND ng ating Pangulo, no? Sa ating engagements, yung kung paano natin tratuhin ang China sa West Philippine Sea. Ito, vote of confidence ito ng ating mga kababayan sa ginagawa natin. Kung paano natin tratuhin ang China dito sa West Philippine Sea o rito sa South China Sea ay ibang-iba talaga mga tol kung paano mag-respond ang ibang mga bansa whenever na may mga pumapasok na barko ng China sa kanilang kinikilalang teritoryo. Napakalayo talaga ng hakbang na ginagawa ng Pilipinas. Doon pa nga lang kung paano tayo mag-radio challenge. Diba, naalala ninyo, binigyan natin kanina ng reaction video. Kinumpare natin kung paano tayo mag-radio challenge sa mga barko ng China. At ganun din kung paano mag-radio challenge yung Taiwan. Taiwan talagang didikitan nila yung barko ng China at magsasabi pa sila or else we're going to do a necessary action. Diba? Sa atin hindi. Leave immediately, 'di ba? May mga pagganong-ganon tayo, do hindi tayo sinasagot madalas, hindi tayo pinapansin. Ganon tayo baliwalain ng China. Pero sabi nga rin ni Secretary Gibo Teodoro doon sa Shangri-La Dialogue, kung gagawin ng China yung ginagawa nila sa Pilipinas, sa ibang bansa like for example Vietnam, Malaysia na ikinumpare din nila sa Pilipinas, iba ang magiging reaction ng Vietnam at saka ng Malaysia. 'Di ba? Ito nga ang totohanan mga tol, 'di ba? Sa West Philippine Sea. Sabing gano'n na Ray Powell, merong bukod tanging ang Pilipinas lamang ang karagatan ng Pilipinas ang merong major artificial island na nilagyan na ng China ng kanilang mga military. No, sa West Philippines silang yun mga tol, minilitarize na ng China yung kanilang artificial island. At ang Pilipinas daw, yung may mga access sa mga mayayamang resource, mga yamang dagat na kinokontrol ng ng foreign power. So, kasi sa kabila ng false news, fake news, no? Sa kabila ng marami nagsasabi na bakit kayo gumaganito sa bagamat inaagaw yung karagatan natin at dinidestabilize yung ating ekonomiya, na bakit kayo gumaganito, magiging target lang kayo. Gaslighting yun eh. Tama. Arami mga tol, lalong-lalo na mga pro-China. Sila yung nagsasabi nun mga tol. Ano magagawa ng AFP pag ginera tayo ng ginera tayo ng China? O yan, napakatapang nyo. Pag tayo ginera ng China, kawawa tayo lahat. Di ba? May mga nagagaganon mga tol, lalo-lalo na sa social media. Mamaya, checkin natin tong comment section. Baka may nagagaganon din. So, may damdamin pala na malalim ang ating mga kababayan na disgustado sila sa China. At least nakikita natin, di ba, yung tawag dito, mga damdamin ng ibang mga netizen. Sabi rito, smart answer. I should say, natameme lahat ng mga Chinese delegations. Sabing ganon, ito ni Joy Miller. Sabi nung iba, run again for president in 2028, 2009 ata, 2010. Siya tumakbo nun, kapartner niya ata si Bayani Fernando, mga tol ng MMDA. Si Bayani Fernando ata tinatakbo ng vice president. Siya is president, kalaban ata nila nun si Noy Noy
no, mga tol. Sana nga Gibo for president tapos Sani Angara para vice president. Puro abogado tas matatalino, di kagaya sa mga Duterte. May sariling mundo, may sariling batas. Yan na naman ang mga labanan na talaga ng mga politiko. Eto naman, sabi rito, binoto ko si Gibo noon. Matalino at may dignidad. Isa pa, hindi korap yan dahil mayaman na anang ipinanganak, diba? Well, hindi rin natin masasabi dahil porket mayaman ipinanganak, hindi korap. Mga tol, meron din dyan mga pinanganak na mayayaman na. Pero korap pa rin, mga tol. Hindi ko sinasabing korap, ha. Sige, Bochudoro. Pero hindi yun ang basehan, eh. Hindi yun ang batayan para masabi mong hindi korap ang isang tao. Hindi dahil pinanganak siyang mayaman, hindi na siya korap. Hindi ganun yun. Okay, so dito, hindi nga nanalo sa senador, saka ang pangarap niya maging vice si Inday Sara. Yun may patunay na sinabi niya, sabing ganun. Hindi ko alam kung ano yan. He is the most qualified to be president compared to the Piatos lady, sabing ganun. Filipinos do not deserve him. They deserve the likes of Robin Padilla, Bato, etc. Ano yan mga tol? May tawag dito eh. Hyperbole. Dati na siyang sinayang ng mga tao, bigla siyang nawala after nun eh. Buti may nakaisip na ibalik siya sa national government. No, ganito dapat. Well, kayo mga tol, gusto nyo ba si Secretary Gibo? Kasi mga tol, alam naman natin after ng termino ni PBBM is matatapos din ang kanyang pagiging DND Secretary. Kasi syempre, ibang administrasyon, iba ang DND Secretary, iba ang gabinete nun. If ever ba natatakbo si Gibo, mga tol, sa any position sa gobyerno, ano sa tingin nyo? Magiging ano kaya siya? Magiging effective kaya siya, mga tol? Comment kayo sa ibaba, no? Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.